Para po sa devotion natin patungkol sa tatlong tukso ni Satanas, dito po pinag-aralan natin yung pagtukso ni Satanas kay Eva. So gumamit po siya ng tatlong klase ng tukso. Now dito po sa Genesis chapter 3 verse 6, makikita po natin, sabi po dito, when the woman saw that the fruit of the tree was good for food, mabuting kainin. Pangalawa, pleasing to the eye, mapang-akit sa mata, pleasing, maganda sa mata. And also desirable for gaining wisdom, she took some and ate it. Desirable for gaining wisdom, yan po yung pride of life. So, ito pong tatlong tukso na ito po yung binigyan natin ng diin, no? Three sweet voices of Satan. Number 1 po, the voice of lust of the eyes, lust of the flesh, and the pride of life. So, yung tatlo po na yan, yung strategy ni Satan na yan, hindi po nagbabago yan, no? Hanggang sa New Testament, sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo, yun pa rin po yung tukso na ginamit ni Satanas para tuksuhin ang ating Panginoong Jesucristo. Yung bato, sabi ni Satan, gawin mo yung tinapay. So, ano po yun? Lust of the flesh. Yung mga nations, ethnic, kingdoms, pinakita ni Satan kay Jesus yung karangyaan, no? Yung karangyaan ng mga bansa. Sabi ni Satan, bibigay ko yan sa iyo. Ano po yon? Lust of the eyes. And then sabi ni Satan, sige nga, kung ikaw nga yung anak ng Diyos, sige nga, tumalon ka nga dyan, di ba? Ililigtas ka ng mga anghel mo. Ano po yon? Pride of life. So, sabi po ni John, sinamarize po ito ni John ni Apostle John. Sabi po rito sa 1 John chapter 2 verse 15 to 17, do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in them. For everything in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Sabi ni Apostle John, this comes not from the Father, but from the world. So, dito po sinamarize na para mabilis lang nating maintindihan, no? Lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Now, dito po sa Genesis chapter 3 verse 16, isa pong maganda na madali lang maobserbahan na nandito lang din sa verse na ito, na si Adan, siya yung protector and cultivator. Yan po yung devotion natin nitong mga nakaraan, no? Ang role ni Adan ay protektahan si Eva, pero hindi niya protektahan. Sabi po rito, she also gave some to her husband who was with her. Kasama ni Eva si Adan. Pero si Adan, imbis na protektahan si Eva mula sa tukso ni Satanas, ito pong si Adan nakiisa sa tukso na yun. So, nung binigyan siya ni Eva, ang ginawa ni Adan, kinain niya rin. So, sabi dito, she also gave some to her husband who was with her and he ate it. Ito po yung pinakaunang kasalanan ng tao. Ito po yung unang pagre-rebelde ng tao sa Diyos. Kasi si Adan po, alam niya naman actually silang dalawa, mag-asawa, alam naman nila yung pinag-uutos ng Diyos. Mahigpit na pinag-uutos ng Diyos na huwag silang kakain mula sa puno. Huwag nilang kakainin yung bunga ng pagkakaalam ng mabuti at masama. Pero during this time, nagpatukso sila kay Satanas at si Satanas po ang naghari sa kanila. Kaya po, mula po sa panahong ito, lahat po ng mga bansa na manggagaling kila Eva at Adan, yung kanilang pamilya, yung mga communities and nations na manggagaling sa kanila, ay pinaghaharian ni Satanas. Pero ang mabuti po sa istorya ng Biblia, no, yung Diyos natin, hindi tayo pinabayaan na lang sa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas. Merong plano ang Diyos na pagtutubos at tayo po ay tinubos ng Diyos mula sa kapangyarihan ni Satanas. Tayo po ay pinalaya sa ating mga kasalanan, pinalaya mula sa kuko ng kapangyarihan ni Satanas, at tayo po ay inalipat sa kaharian ng Diyos kay Kristo Jesus. So yan po yung pag-aaralan natin sa mga susunod, no? Kung hindi niyo pa po napapanood yung devotion natin,
balikan nyo lang po, no, 3 Temptations of Satan dito sa ating Bible Characters Edition. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow, 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.